kapag tama ang perspective mo sa buhay, kaya mong sabihin, Lord, kahit mahirap, okay lang. Kahit masakit, Lord, okay lang. Bakit? Kasi tapat ka. Kasi mabuti ka. Kasi mahal mo ako. Kahit hindi nakikita sa sitwasyon ko ngayon, alam ko makapangyarihan ka, Panginoon. Sapat ang iyong kapangyarihan. Sapat ang iyong presensya. Kaya pipiliin mong magpuri sa Kanya sa kabila ng iyong pagdurusa. Ang atin pong topic ay, when life doesn't make sense, worship God. Pwede niyo pong sabihin sa katabi niyo ngayon, when life doesn't make sense, worship God. And I know itong konseptong ito, it doesn't make sense. Bakit ako mag-worship kay God, nagdudusa nga ako? Nagigets niyo po? Nagigets niyo yung punto? Bakit ako magtataas ng kamay, Lord? I worship you. Nagdudusa nga ako, may problema nga kami. Bakit ko to gagawin? Kasi nga, kahit may problema tayo, Diyos pa rin siya. Di ba? Kahit anong pagdaanan natin, He is still God. He is still in control. He is still powerful. He is still sovereign. He is still loving. Wala hong nagbabago sa Kanya. He is unchanging God. So, pwede tayong sumandal at kumapit sa Kanya. Ang worship po ay parehas na thermometer at saka thermostat. Ano ang ginagawa ng thermometer? Sinasabi ho kung kayo ay may lagnat or wala, di ba? Ibig sabihin, pag nagwo-worship ka, dyan makikita kung totoong mainit ka kay Lord. Ang worship po, kunyari nagpe-praise and worship tayo dito. Kung kunyari gumaganyan ka, Lord, talagang hindi mo na iniisip yung kahihiyan. Tinaas mo na yung kamay mo, sumisigaw ka na, wino-worship mo siya, tinutodo mo yung pagbigay mo ng worship kay Lord. Ibig sabihin, makikita mo, ito nakatodo. Nakatodo ito, bigay todo ito sa pag-worship kay God. Pag kunyari nagsimba ka, tapos namamaypay ka lang dyan ganyan. Tapos nung nag-preach na ng pastor, nag-ready ka na ng kumot, minsan nakikita kasi dito sa harapan minsan may mga magaganyan pa ng kumot Tapos parang good night Sleep tight Oo. Nakikita, di ba, kapag hindi ito ready mag-worship. Yan po ang worship. Pero ang worship po, bukod sa pagiging thermometer, isa rin siyang thermostat. Thermostat po, yan yung babaguhin ninyo para mag-iba yung klima. Naiinitan ba kayo? Opo, nakikita ko may mga nagpapaypay dito, naiinitan sila. So, kailangan natin ng thermostat. Anong ibig sabihin nun? Babaguhin mo ngayon, iaayon mo ngayon. Ganun ang ginagawa ng worship. Minsan kunyari may problema kayo, tapos nagsimba kayo, paglabas nyo parang wala kayong problema. Di ba? Nalimutan nyo na yung problema ninyo. Bakit? Kasi sobrang overtime di ba? Parang nalimutan nyo na pong gutom kayo. Nalimutan nyo na yung mga problema ninyo. Bakit? Kasi tama na yung focus natin. Ang worship po ay thermometer at thermostat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay gawa ni Asaph. Ito yung pinapanood nyo sa TV na maraming kantahan. Hindi, joke lang. Asaph yun. Walang H. So ngayon may H. Ibig sabihin si Asaph ang pag-uusapan natin. Si Asaph po ay isa sa mga choir leaders or musicians sa templo o sa tabernacle. Sikat ho siya. Marami ho siyang ginawang mga kanta at makikita niyo ho yan sa Psalm. Nahahati po sa 4 na libro ang Psalm at ang karamihan po sa mga ginawa niyang kanta ay nasa book 3. Okay? Psalm of Asaph. Yun po yung mga ginawa niya, no? So titignan natin sa halimbawa niya, isa sa pinakapaborito ko pong Psalms ay Psalm 73. Kung may Biblia ho kayo, buksan nyo na po ngayon sa Psalm 73 at mag-uumpisa tayo. Sinabi ni Asaph, surely God is good. Alam niya, yung tinanong ko kanina sa inyo, is God good? God is good all the time. Alam po niya yan. Bakit alam ni Asaph yan? Kasi bilang isang tagapaglingkod sa simbahan, aral po niya ang batas. Aral po niya ang law. He has read the entire law from Genesis down to the prophets. Alam po niya yan lahat. Alam po niya yung history, alam po niya yung mga kautusan ng Panginoon at lahat yan sinusunod niya. So alam din po niya na mabuti ang Diyos to Israel and to those who are pure in heart.
Totoo ba yung sinasabi niyang mabuti si Lord? Totoo yan. Kasi in another psalm, from the Psalms of Korah, for the Lord God is a sun and shield. The Lord gives grace and glory. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Hindi humaramot ang Panginoon. Kung matino tayong nabubuhay at sumusunod sa Kanya, ibibigay niya yung ating pangangailangan. No good thing will He withhold. Ibig sabihin, paano ko ba tatagalogin yun? Hindi ho siya parang maramot na Diyos. Na pag nakita ho kayo, ay, ayaw kita i-bless ngayon. Ayaw kita i-bless ngayon kasi nakatulog ka sa service. Hindi ho ganun si Lord. Hindi ho ganun si Lord. Kaya nga ako kahit minsan, yung mga natutulog po pag service, bumabalik-balik po sila. Nabibless pa rin sila ni Lord eh. Natatagpuan po sila ni Lord sa panaginip nila. Anak, thank you, nagkita na naman tayo dito sa panaginip mo. The Lord is good. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Pero totoo rin ho yung flip side of that. Kung tayo'y gumagawa ng masama, definitely, we will get our fair share of sufferings and trials. We will get our fair share of problems. Pero minsan ho sa buhay, hindi palaging pantay. Minsan ho, matino tayo, pero may problema pa rin tayo. Sino dito love si Lord? Taas kamay. Love si Lord, taas kamay. O ibababa lang po ang kamay kapag wala kayong kahit anong problema sa buhay. O, nakita nyo? Love nyo si Lord, pero may problema kayo. Sige, pwede nyo na hong ibaba. Ang dami nyo pang gising, praise God. No? So, ito ang tatandaan ninyo, the Lord does not withhold any good thing. Mabuti talaga siya. At doon nag-struggle si Asaph. As for me, my feet came close to stumbling, my step had almost slipped. Kamuntika na siyang madapa, natisod, natapilok, ganyan. Bakit? Bakit siya muntikang matisod? Kasi ho, napatingin siya sa ibang tao. At nagsimula siyang magkumpara. Sinabi ho ni Pastor John Miller, if there is no God, there is no issue. Hindi naman ho magkakamali si Asaph kung wala talagang Panginoon, wala siyang issue. Kaya lang ho, it is only because we believe in a God and we know that God is love that we can't reconcile why bad things happen to good people. Kaya ho, nagsastruggle tayo. Kasi kala ko may Diyos at mabuti ang Diyos, bakit nagdurusa yung mabuti? At yung masama, hayahayang buhay. Yung ho yung punto nun, no? So titignan natin yung mga naging issue ni Asaph. Eto na, umamin sa verse 3. Sabi ni Asaph, I was envious of the arrogant. Ano ang envy o envious? Inggit. Pag inggit, pikit. Hindi ho siya nakapikit. No? Dilat na dilat ho ang mga mata ni Asaph. Hindi siya inaantok. Okay? Dilat na dilat. So ngayon nakita niya yung buhay ng ibang tao. Sabi niya, unfair. Ang unfair naman ito. I was envious. Kanina ho siya nainggit sa masasamang tao. Arrogant. Kasi po nakita niyo yung prosperity ng masasamang tao. Bakit sila yumayaman? Bakit sila masasaya? Bakit sila kumpletong buhay? Sabi nga dito, there are no pains in their death. Their body is fat. Hindi ho siya hindi ho siya nag-shame ng katawan. Okay? Ang sinasabi ho niya, bakit sila palaging busog? Di ba? Bakit sila palaging busog? Nangungurakot nga sila. Bakit may bago silang sasakyan? Mali nga yung ginagawa nila. Bakit ganon, Lord? Yun ang tanong sa isip niya. At nagsastruggle po si Asaph, no? They are not in trouble as other men, nor are they plagued like mankind. Tingnan ninyong sinabi ni Asaph, pride is their necklace. Biruin mo, nagsusuot ng kayabangan. Yan. The garment of violence covers them. Their eye bulges from fatness. The imagination of their heart run riot. Ibig sabihin, pakawala talaga itong mga to. They mock and wickedly speak of oppression. They speak from on high na parang akala mo sila Diyos, tas tayo hindi. They have set their mouth against the heavens and their tongue parades through the earth. Anong ibig sabihin yan? Parang kahit ano na lang pwede nilang sabihin, kahit ano na lang pwede nilang gawin. Therefore, His people return to this place and waters of abundance are drunk by them. Ibig sabihin, maging yung mga kaibigan nila. Nagpapakasasa lang, nag-e-enjoy lang, parang walang problema.
They say, how does God know? Is there knowledge with the Most High? Anong ibig sabihin nito? Kini-question nila maging yung kaalaman ng Panginoon. Alam ba niya talaga? May Diyos ba talaga? Is there really a God in this place? Parang wala naman. Nag-e-enjoy kami dito, normal lang. Huwag kayong ma-pressure, huwag kayong maging masyadong sumunod dyan sa Diyos ninyo. Nag-e-enjoy kami dito, parang ganun ho ang nangyayari. Nararanasan niyo ho ba yan minsan? When you look at other people and you see that they are enjoying their lives, pero wala silang relasyon sa Panginoon. And you feel it's unfair. Napaka-unfair naman ito. Di ba? Parang hindi ho kayo naniniwala. Sige ho, tingnan natin. Sabi niya, behold, these are the wicked. Always at ease, they have increased in wealth. Minsan ho nakaka-frustrate. Yung mga masasamang tao, pag nakikita mo, parang sila pa yung nag-e-enjoy sa buhay. Di ba? Yung mga hindi po nagsisimba, for example. Yung mga ayaw ho magbasa ng Biblia. Sila pa yung nagiging sikat, matagumpay. Samantalang kayo ho, nag-aaral kayo, nagdarasal kayo, gumigising kayo na maaga, nagpe-pray kayo. Tapos kayo may pagsubok. You are facing trials in life. We are facing trials in life. This was what Asaph was experiencing. While he was observing all these things, ang pakiramdam niya, unfair. Bakit yung masasama nag-e-enjoy, kami dito naghihirap? Surely, in vain, ibig sabihin pag nakikita nyo to, sayang. Sayang na sayang lang. Sayang po. Sayang, I have kept my heart pure, washed my hands in innocence. Nagpakatino-tino ako. Nagpakabait-bait ako. Tapos ako walang mapapala. Sila na medyo loko-loko, maraming nakukuha. I have been stricken all day long and chastened every morning. Ano ang ginagawa ni Asaph? Nagkukumpara ho siya at base ho sa pagkukumpara niya, nakikita niya, mas blessed yung iba. Di ba? Nakita ho niya yung masamang tao, sumasayo na, I'm feeling good, like I should. Ano ba yung dance step nun? Parang siya masaya pa. Bakit ganun? Di ba? So nagsastruggle na po si Asaph. Ito ang tatandaan ninyo, sabi ni Charles Spurgeon, the stumbling of the godly is more grievous than the falling of the wicked. Kung kayo ho ay makadiyos at kinikilala niyo siyang Diyos, mas malalaho na iyakapin niyo yung ganitong mindset kesa dun sa madapa yung mga masasama. Nakikigets niyo po? Mas malalaho kung kayong kilala niyo si God, ganito kayo mag-isip. Kesa yung magkamali, madapa o mapahamak yung masasama. Bakit? Kasi alam mo na si Lord kilala mo na si Lord Dapat, when you feel that this is an issue, kailangan po, kahit hindi nagme-make sense, pipiliin mo, I will worship you, Almighty God. Kahit hindi ko nagigets. No? So yun ho ang dapat nagagawin ni Asaph. Sabi ni Asaph, if I had said I will speak thus, kung ganito ako magsasalita, I would have betrayed the generation of your children. Sisirain kong buhay ng iyong mga anak. When I pondered to understand this, nung nag-isip-isip ako, mismong siya na bother It was troublesome in my sight. Bakit? Alam niyang mali yung kanyang ginagawa. Alam niyang mali. Kahit na unfair, kahit na dapat sana maganda buhay ko, tapos yung mga masasama, nagdudusa sila. Tama naman. Pero kung ganun ang tingin mo, problema ang aabutin mo. Bakit? Kasi palagi ka na lang maiinggit. At normal na nangyayari yan sa buhay Kristiyano. Tingnan ho ninyo yung chart na ito. Pag ho kayo nagtampo kay Lord, meron na bang nagtampo kay Lord dito? Pataas po ang kamay. Maging honest naman po tayo sa mga sarili natin. Okay, ako lang ba ang nagtampo kay Lord? Meron na bang mga nagtampo? Ayan, marami, no? Mag-iingat kayo pag naramdaman nyo yon. Bakit? Kasi minsan yung iba ho sa atin, dahil nagtampo kay Lord, ayaw na magbasa ng Bible. May tampo ko kay Lord, hindi kami bati ng jowa ko. May tampo ako kay Lord, nagiwalay kami ng jowa ko or kung ano man. May tampo ko kay Lord, delayed ang sweldo. Ayoko muna magbasa ng Bible. Di hindi ka nagbasa. Ano nangyari? Naging anxious ka ngayon, nag-aalala ka ngayon, neglecting prayer and worship, tapos nagsimula ka ng magalit kay God, ayaw mo nang makasama si God, eto na, bitter o kampo ka na dito, tapos ngayon ayaw mo nang makisalamuha sa iba.
Kayo na lang ang magsaya. Halika na, mag-enjoy tayo. Mag-videoke tayo. Kayo na lang, dito lang ako sa bahay. Halika na, kumain tayo para sumaya ka. Wala akong gana. Kayo na lang. Yan, mga ganyan. Pag nagkulong ka na sa kwarto, titigas na yung puso mo. Magtatampo ka na. At ngayon, iisipin mo na, hindi talaga mabuti si Lord. Hindi talaga mabuti si Lord. Kawawa ako. Magrereklamo ka pa. Buti pa yung iba may kasama. Ako wala. Sinong hindi sumama? Ikaw naman na nagsabing hindi ka sasama. Buti pa yung iba nag-a-outing. Di maki-outing ka. Pero kapag hindi nyo binantayan yung ating pag-iisip, it will lead us to depression. At naranasan ko yan, pagkakamaling matindi po yan. Anong nangyari kay Asaph? Until I came into the sanctuary of God. Nagsimba si Asaph. Yan ang dapat nagagawin. Anong sabi ni David? In your presence is fullness of joy. Nakakaramdam ba kayo ng kasiyahan pag kayo ay nasa presensya ng Panginoon? Okay, very good po Kayo po dyan sa taas, masaya pa po ba? Malamig po yata dyan, tahimik po ang buhay ni. Kayo po ba masaya kayo sa presensya ng Panginoon? Okay, ayun nag-yes sila. Dapat ganun, there is joy. There is fullness of joy. Pag sinabing fullness of joy, anong ibig sabihin yan? Simka. That's the Hebrew word, simka. Deep, overflowing gladness, not fleeting, but settled celebratory delight. Ibig sabihin, kahit anong nangyayari sa buhay ko, kahit hindi masaya yung nangyayari sa buhay ko, kaya ko pa rin maging masaya. Bakit? Iba yung joy na galing sa Panginoon. Iba yung kasiyahan, iba yung kasapatan na na-experience ko pagkapiling ko si Lord. Yun dapat. Di ba Ano yung kantang yun? Hindi na ako kakanta para hindi na ako mapahamak. So ganun nangyari kay Asaph. Lumapit siya kay Lord, nag-worship siya kay Lord, nagsimba siya, at ngayon iba na yung nararanasan niya. Kayo ba napapagod? Yung iba sobrang pagod na, hindi na nakakasagot. Sino dito napapagod? Maraming napapagod. Alam po ba ninyo na pag kayo'y napapagod, hindi nyo gagawing dahilan yon para hindi na lumapit kay Lord? Nakakapagod? Hindi na muna ako mag-church. Nakakapagod? Ang bigat sa pakiramdam, hindi na muna ako mag-church. Tingnan niyo ang imbitasyon ni Jesus Christ. Matthew 11:28. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Mismong si Jesus nag-aalok, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Pagagaangin ko yung iyong mga dalahin. Dapat ganitong nararamdaman natin when we worship God. Nabubuo tayo sa Kanya at parang gumagaan yung feeling natin. Ang sarap sa feeling. Bakit? Kasi kasama mo si Lord Tingnan nyo nangyari kay Asaph. Pagpasok niya at nag-worship siya sa templo, ano nakita niya? Surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. Alam niyang ending nila. How they are destroyed in a moment. They are utterly swept away by sudden terrors. Like a dream when one awakes, O Lord, when aroused, you will despise their form. Parurusahan sila ni Lord. Yan ang sigurado. Hindi ngayon, hindi bukas, baka hindi mamayang gabi. Pero ang sigurado tayo, lahat ng masasama, parurusahan ng Panginoon. At there is justice in God. Kaya sinabi ni Augustine of Hippo, justice delayed is not justice denied. When it is God who delays, He does so in mercy. Pag pinigil ni Lord ang kanyang hustisya, hindi ito dahil nakalimutan niya kayo. Ito ay dahil He is extending it dahil naaawa pa siya. Binibigyan pa na ng chance na magbago itong taong ito. Binibigyan pa na ng chance na mag-improve itong taong ito. But never in forgetfulness. Our Lord is just. So paano ko magtitiwala sa Panginoon? Tingnan niyo yung sinabi ni Paul kay Timothy. The presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Sa panahon po ngayon, pag tiningnan ninyo yung mga masasama, parang sumisikat pa, nagtatagumpay pa, nakakatakbo pa sa eleksyon, di ba? Tandaan niyo to. Wala dito ang final judgment. Ang final judgment po, hindi sa botohan, hindi sa opisina, hindi sa eskwelahan, hindi sa award na ibibigay sa iyo. Ang final judgment ay pag humarap tayong lahat sa Panginoon, maghahalo ang balat sa tinalupan.
Diba? Talaga hong titignan ni Lord, ito hindi sa akin, ito sa akin. At mangyayari ho yan because God is just. He is fair and He is just. So pag kayo ay nagsastruggle, lalapit ho kayo kay Lord. Draw near to God and He will draw near to you. At yun po yung ginawa ni Asaph. Lumapit siya kay Lord, nag-pray siya, nag-worship siya, at nakita niya yung mga kamalian niya. Tingnan ninyo, when my heart was embittered, nung bitter na bitter ako, Lord, and I was pierced within, sakit na sakit ang puso ko kasi napaka-unfair mo, then I was senseless and ignorant. Nakita nyo? Nakita niya kung anong mali niya. Lord, walang sense yung mga pinagsasabi ko. Walang sense na nainggit ako dun sa masasamang tao. Walang sense ito, hindi tama ito. I was like a beast before you. Yung sinasabi niya. Bakit? Kasi kapag tumingin tayo sa Panginoon, you will understand a different story. Sabi ni Paul, we may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, length, height, depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. Kayo'y mabubusog sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kayo ay mabubuo at talagang magre-revive yung inyong puso pag nandun tayo sa presence ni God. Kaya tayo nag-worship. Kaya natin pinipili mag-worship kay God sa kabila ng lahat. Kaya sinabi ni Asaph sa verse 23, nevertheless. Ang ganda-ganda ho ng salitang yan. Sa Filipino po, ang nevertheless ay gayon paman. Gayon paman. Habang ako nagdudusa dito, nakikita ko, nag-e-enjoy yung masasama at ako nagdudusa. Gayon paman, I am continually with you. Palagi kitang kasama. You have taken hold of my right hand. With your counsel, you will guide me and afterward, receive me to glory. Kaya ito ho ang sinabi niya. Si Asaph ho ang sumulat nung kinakanta natin. Whom have I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Pag sinabi mong God is the strength of your heart, ikaw ang lakas ko, Lord. So kahit hinang-hina ako, God is the strength of my heart and my portion forever. Ngayon, ito, napakaganda ho nitong portion forever. Kailangan niyong maintindihan na si Asaph po ay isang Levite. At ang mga Levites po, galing sa tribe of Levi, ay walang kahit anong inheritance. Hindi ho sila binigyan ng portion, hindi ho sila binigyan ng assignment kung saan sila titira sa lupain ng Israel. Meron lang hong mga tribe na pwedeng magbigay sa kanila. Eto, may maliit kaming lupa, bibigay namin sa inyo, Levites. Pero wala silang pagmamay-ari na kahit ano. Bakit? Because when God picked the Levites, ang sinabi niya, I will be your portion. I will be your inheritance. Sapat ako. Sapat ako para sa inyo. At yun yung nakita ni Asaph. Nung siya ay nag-worship, sabi niya, bakit ako naiinggit sa kanila? Ba't ako naiinggit sa kanila? Wala silang Lord. Ba't ako naiinggit sa kanila? Si Lord kahawak ko ng kamay. Di ba? Yun po yung, minsan ho, kailangan ma-realize nyo yun Hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Di ba? Ang sarap nun, kahawak mo ng kamay si Lord. So pag nakikita ho ninyo yung masasamang tao nag-e-enjoy, parang iisipin po ninyo, Lord, mukha lang po silang masaya ngayon. Pero sa dulo po ng buhay nila, pagsisisihan nila lahat ng mga bagay na ginagawa nila. Pero ako, Panginoon, mananatili akong kasama mo. God is the strength of my heart and my portion forever. Yun po ang in-establish niya dito, kaya napakaganda, no? Paano natin magagawa yan? Pag kayo dumadaan sa pagsubok ng buhay or may pinagdurusahan po kayo at feeling nyo hindi fair si Lord, you go to Proverbs. Trust in the Lord with all your heart. Buong puso mo siyang pagkatiwalaan. Huwag mong isipin yung mga base sa iyong sariling imagination or interpretation. Doon sa iyong pamumuhay, i-acknowledge mo ang Panginoon. Ibig sabihin, we make sure that we are following God. We make sure that we are living for God. And He will make our paths straight. Itutuwid niya ang kwento ng buhay natin. Kaya nga ho nagtatapos yung Psalm 73 sa 2 verses na ito. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful to you. Ang katapusan ng mga taong walang Diyos ay walang pag-asa.
walang kasiyahan, walang pagmamahal. Wala itong lahat ng mga benefits na ito dahil wala si Lord sa kanila. Hindi ka dapat naiinggit dun sa masasama. Kasi yung iba ho sa atin, naiinggit tayo, tapos gagawa rin tayong masama. Buti pa siya na-approve. Dayain ko na lang rin itong application ko. Buti pa siya, merong ganito. Dayain ko na lang din. Gusto niyo na rin gumawa ng masama. Huwag tayong maiinggit sa kanila. Bakit? Kasi may God ka eh. At dapat totoo sa puso mo, si Lord lang, sapat na. Diba? Yung iba ho, hindi maniwala. Hindi totoo yan kasi magugutom ka. Hindi totoo yan kasi malulungkot ka, hindi sapat. Trust me. Pagkasama mo si Lord, He is able to give you exceedingly abundantly, far above all you ever ask, think, or imagine. Ang tanong, kaya mo bang sabihin sa Kanyang, Panginoon, kahit tayong dalawa lang, sapat na sapat at higit pa sa sapat. Kasi dakila ang katapatan ng ating Panginoon. At palagi siyang magiging sapat. Ano ho ang katapusan nito? But as for me, pinili ni Asaph, as for me, the nearness of God is my good. Anong ibig sabihin nun? Sila, pwede silang nagsasaya ngayon, pwede silang nag-e-enjoy sa buhay nila ngayon, pero ako, mas okay ako na malapit si Lord sa akin. Ang good po, ang ibig sabihin niyan ay tov sa Hebrew. Ang ibig sabihin ay beneficial, beautiful, nakakaganda, pleasant, desirable, wholesome, fulfilling. Kaya nga ho merong Jewish term, yung mazel tov. Alam niyo ba yung mazel tov? Para ho yung good luck or parang God bless, parang ganyan. Anong ibig sabihin nito? Sapat at pleasing at buo ka dahil malapit ka kay Lord. Kaya ang tanong ho sa atin, pag tayo, when life doesn't make sense, tanungin natin ang ating mga sarili, malayo ba ako sa iyo, Lord? Or malapit ako? Kasi minsan, kaya ho feeling natin, parang kawawa ako, parang sayang naman tong ginagawa ko, kasi ang layo-layo mo kay Lord. Subukan mong lumapit sa Kanya. Subukan mong lumapit, subukan mong buklatin muli yung aklat, yung Bible, yung salita ng Diyos. Subukan mong ipamuhay ito. Subukan mong pagsabi yung kabutihan ng Panginoon at makikita mo. Hindi ka iiwan ni God. Kaya, I have made the Lord God my refuge that I may tell of all your works. And to us po na meron tayong Jesus sa buhay natin, niligtas tayo ng Panginoon, bayad na, tinubos tayo, pinalaya sa kasalanan. Kahit dumadaan kayo sa problema, kaya niyong maging blessing. Bakit? Kasi hindi sa mundong ito sinusukat kung sinong masaya at malas at malungkot at kawawa. Dahil in the eyes of eternity, alam natin, in the future that awaits us, may mas magandang kwentong nag-aabang. Hindi ba? Yan ho ang sinabi ni Apostle Paul. Tingnan ninyo, things which eye has not seen and ear has not heard, which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Dahil mahal natin ang Panginoon, hindi mo mai-imagine, hindi mo makikita sa imagine mo kung gaano kaganda yung plano ni Lord. Ganun kaganda na wala hong makapinta kung anong itsura ng langit. Wala hong makapinta kung anong experience talaga na meron tayo. Bakit? Kasi ganun kaganda yung hinahanda ni Lord para sa atin. So you embrace eternal perspective. Embrace eternal perspective. Ibig sabihin, habang nagdurusa tayo, alam ko, Panginoon, hindi dito natatapos ang buhay. Alam ko, Panginoon, hindi lang ito ang buhay. Kaya, kapag ganyan ang ating perspective, masasabi niyong sinabi ni Paul sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Anong ibig sabihin yan? Kung mabubuhay ako para kay Kristo, masaya. I will live my life telling people about Jesus every day of my life. Pinapakilala ko lang ang kabutihan ni Jesus sa kanila. Paano kung mamatay ka? That is gain to me. Bakit? Dahil makakasama ko siya. Makakasama ko ang Panginoon at tagapagligtas ko sa langit. So mabuhay man ako o mamatay, buo ako at wala akong problema. Bakit? Kasi kasama ko siya.
God's presence in your life, in the presence of Jesus Christ in our lives, is the greatest benefit that we can ever have. And you have to tell people how great, how good, how amazing God is. Diba? Kapag hindi nagme-make sense ang buhay natin, tatandaan niyo ito, pupurihin ko pa rin si God. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Anong pangalan hong sinisigaw natin doon? Jesus! Si Jesus ang sagot sa ating mga suliranin. And when you cling on to the name of Jesus Christ, you will survive in this life even if it doesn't make sense. Ganyan ka-powerful ang ating Panginoon. So, iniiwan ko po sa inyo ang paalalang ito. Kung kayo po ay dumaraan sa pagsubok ngayon, kahit hindi nagme-make sense, kahit hindi po natin ma-explain kung bakit, piliin nating mag-worship. Piliin ho nating lumapit sa presensya ng Panginoon at sabihin, Panginoon, hindi magandang takbo ng buhay ko ngayon. Pero itong sigurado ko, mabuti ka, mapagmahal ka, dakila ang iyong katapatan, at pwede akong sumandal sa iyong mga pangako. Dahil ikaw ay Diyos na maaasahan. Yan po sana ang inyong iuwi. Pangako na presensya at handog ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ay pumikit at yumuko. Kung meron man po sa inyo dito ngayon na dumaraan sa pagsubok, I want to encourage you today. I want to let you know to embrace this thing. No? Yakapin po ninyong maigi ang bagay na ito. Na kaya ho nating i-worship si God kahit hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Kaya ho nating mahalin si God kahit hindi maganda yung nangyayari. Kahit may problema tayong hinaharap. Bakit? Dahil nung tayo po ay lubog sa kasalanan, pinili niya tayong mahalin. At yung pagmamahal na yon ay hindi nabubura. At yung pangakong yun ay hindi kailanman magmamaliw. Panginoong Diyos, lumalapit kami ngayon sa inyong. Ipinagdarasal ho namin, O Diyos, na kapag kami ay dumaraan sa pagsubok, magtiwala kami na Ikaw ay sapat na at higit pa. At Panginoon, sa kabila ng lahat ng aming mga pagdurusa, pinipili naming luwalhatiin ka. Purihin ka, pasalamatan ka, at iangat ang iyong pangalan sa aming mga buhay. At sa ating lahat, kung sa palagay ninyo sa mensaheng ito ay hinahamon kayo ng Panginoon at sinasabi sa inyo, Anak, ibigay mo sa akin yung best na worship mo. Ibigay mo sa akin yung best na worship mo. At sa puso nyo, sinasabi nyo, Lord, may problema kami ngayon. Lord, hindi pa kami okay. Lord, marami pa akong pinagdadaanan. At sinasabi sa inyo ni Lord, bitiwan mo yung lahat. Tumingin ka sa akin at ako ang iyong purihin. If you want to make that decision, can you stand up? Napipiliin mong purihin ang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pipiliin mong maging loyal kay God sa kabila ng paghihirap. Pipiliin mong purihin siya sa kabila ng iyong mga suliranin. Itataas natin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa simbahang ito kung saan man kayo nanonood. The gates of Hades will not overcome because the power of Christ is at hand. Jesus, we worship you at iniaalay namin ang aming buhay sa iyo. Pangakong pupurihin ka, sasambahin ka, anuman ang aming pagdaanan sa aming buhay. Because you alone deserve all praise. And this is our commitment in Jesus' name. Amen and amen.